Mayor, anong mensahe ninyo sa putol-putol na ito? Sa mga kabubukas pala sa Facebook? Sa amin, nakikisuyo kami na kung po pwede, hindi ko mo tayo may kaya sa buhay o kaya na natin abusuin yung batas. Sana naman po ito'y maging takdang aral. O, lalo yan sa mga truck na iniiwan yung truck nila sa kalye. Ito po, ganyan po mangyayari sa mga truck ninyo. Wala po kaming sisinuhin sapagkat kung ang pagdidisiplina ang ipatutupad, dapat ang pagdidisiplina walang kinikilingan. Mahirap, middle class, mayaman, dapat makiisa sa pagsasaayos sa kapakinabangan ng higit na nakakarami sa ating mga salamat po. Sige. Ati pa ako ng wedding condo. May bagay pa. Matagal na ba yan dito? Alam ko na yan. Mapapasin yung buwatin ko lang po. PDM ko na ito kayo sa inyo. So, okay. Sa kabubukas pa lamang ng Facebook, tayo ho ay nasa Moriones, malapit sa panulukan ng Arten. Ito hong pison ay pinagpuputol, ginutay-gutay. Binigyan na ng warning ng ating punong alkalde na lahat ay mag-cooperate sa paglilinis. At yung responsibilidad ng paglilinis sa mga kalsada ay hindi lang trabaho ng city government. May malaking role din yung mga private sector. So ito ang isang example, halimbawa, ng kung paano ang pamamahala dito sa lungsod ng Maynila. Nagbigay ng kaayusan sa Recto, Divisoria at iba pang bahagi ng ating lungsod. Naglinis, nagayos ang ating mga vendors. Di lalong higit na dapat mag-cooperate itong mga may kaya. Katulad ng may-ari nitong piso na ito na ginawang libreng parking. Kahit may bayad, bawal ito. Napakatagal nang nakatiwangwang dito. Si Mayor Isko, siya nagsimula nito kanina. Babalikan niya ngayon ang pinutol-putol na pison. Ito, kakausapin niya yung mga kababayan na makikinabang ng paglilinis sa lugar na ito. Para umaliwala. Mapakinabang ninyo ulit. Ay, salamat. Yun, may puselfie mga pants mo. Ating mga kababayan, no? Live and let live principle pa rin ang i-apply natin. What is non-negotiable is non-negotiable. And I'll tell you, basic streets muna tayo. The major thoroughfare of the city of Manila. Carriedo is non-negotiable. We're talking about vendors, ha? Blooming Street is non-negotiable. It has to be clear of obstruction. Immaterial of what obstruction is there. Tao or wares. Okay. Juan Luna is non-negotiable. Soler is non-negotiable. Recto is non-negotiable. These are Pedro Hill, Paura is non-negotiable. Why am I very strict or sure about this road? No? Alam mo, Ami, totoo, marami sa ating mga vendor may hihirap din. Pero marami din dyan mayayaman na. Pero sigurado ako, most of our jeepney passenger ay mga hand-to-mouth din. They just wanted to go to work early with a clean street, on time. Nakakaawa din naman yung ating mga mananakay ng jeep. If it is obstructed, then they're going to be late.
If it is filthy, kung mabaho, mangangamoy sa damit. Ganon din ang mga bata, papasok sa eskwela, gamit ang mga kalsadang yan. Yung mga papasok sa hanap buhay, o yung mga jeepney driver na nahihirapan, mga tricycle driver na nahihirapan, dala ng balakid sa kalsada. So kung naghahanap buhay yung vendor, naghahanap buhay din ang mamamayan. Whether maybe some of you here or journalists who will go to their respective houses and will go to office. Imagine if they were late and they smell bad because the roads are full of obstruction and filth. Now, at the same manner, Ami, to our viewers, meron naman akong pinapayagan. Kaya ko sinabi kanina sa ipinagpauna ko na, yung live and let live principle, o katulad halimbawa, if we speak of a perpendicular line, street of Carriedo, inaalaw ko naman sila doon. Sa Ilaya, sa pagdating sa Divisoria, Ilaya, Carmen Planas, Tabora, Pulgueras, Santo Cristo, Elcano, Asuncion. Ang dami niyan, Those are the streets wherein there is no jeep na dumadaan. Katulad sa Blooming Treat. Pag tinignan mo yung Blooming Treat, meron na kaming Blooming Treat Market, meron pa kaming talipapa. And yung mga itlog na kinakain ninyo, nasa Blooming Treat yan. Mga manok, mga mangga. Ano yan? Nandito lahat yan sa, what do you call this, perpendicular road ng Blooming Treat. But at the same manner, while I'll try to tolerate and recognize yung livelihood nila, they have to discipline themselves. They have to police themselves. Pag sinabi kong hanggang dito lang yung linya, hanggang doon lang. Bakit? Dahil kasi gusto ko naman na yung tao nakalalakad ng maayos. At ayoko nang masyadong magulo. Alam mo, Ami, sa experience ko, no, sa ating mga manonood, gustong-gusto ng mga tulonggis na magulo. Dahil pagka nagka-isnatchan, nagkadukutan, if there is chaos, they can easily escape. No? Pero kung maayos, konting alingas-ngas lang doon, nakikita na kagad ng lespo yun. Yun. Kaya gusto ko, kung sila'y pinapayagang maghanap buhay, magdisiplina sila. Yung pinagbalatan nila ng sibuyas, sayote, at repolyo, pechay, kailangan nilang ilagay sa tamang sisidlan. Yung pinagbalutan ng mga damit, mga gifts, mga tela na paninda nila, ilagay nila sa tamang sisidlan. Hindi na pa pwede yung inabutan ko before ako nag-assume noong 2019. I think I have to give it also to some vendors. Particular na Roman. When you Google it, no, Soler Recto, there is this one street in front of 168 Pure Gold. Malaki It's a very, I think, 100-meter street. No? May mga vendor yon. Pero nung sinabi ko, huwag kayong lalagpas sa Recto, huwag kayong lalagpas sa Soler. Hindi talaga sila lumagpas. Sabi ko, lagyan nyo ng linya, huwag nyo nang lalaylayan pa. Para makadaan naman ang utaw. Ginawa nila. Sabi ko, yung mga basura ninyo, lahat yan, kunin nyo, ilagay nyo sa tama. Alam mo, isa yun sa mga model. Ako, I would suggest sa mga vendor, no? Saan man kayo. Sa linaw, linaw, wala na yan, ano na po kayo, magpaalam na po kayo. Hindi na po pwede yun. Kailangan madaanan yung linaw. But generally, I'm going to say this to our people who are trying to make a living in the streets. Kapag kayo po'y pinayagan ng pamahalaang lungsod, binigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay pa rin, bagamat kailangan natin disiplinahin, no, yung ibang kalsada. Ang pakisuyo ka naman, maging responsable tayo sa ating sarili, sa ating paninda, sa ating mamimili, at sa ating pamayanan at pamahalaan. Para magdumi. Kasi para rin yun, pag malinis ang pwesto, kaya yung tingnan sa mga mamimili. Para sa inyo rin po yun, para makakakit ng ng mga namimili niya. Pero kung ang
ang pwesto nyo marumi, aasahan nyo ba na lalapit sa inyo ang mga mamimili? Siguro hindi naman. Kaya pakiusap ko sa inyo na alam ko naman, nag-produce naman kayo ng walis sa kapandakot sa mga pwesto nyo Ano dalihin nyo yan? Iwalisin nyo, isakon nyo, tapos pag naman yung truck ng basura, saka nyo ilabas. Thank you, sir. Thank you, sir.